Blessed morning everyone. Bali ang topic po natin for Week 15 is from the book of um, 1 Corinthians chapter 2. Dito, um, pinaka na ano lang sa akin na highlight dito is yung sa 1. And I, brethren, when I come to you, did not come with an excellence of peace or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and fear and much trembling. Sa 4 naman, and my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, that your faith should not be in wisdom of men, but in the power of God. But my speech is the wisdom of God and the mystery of the hidden wisdom with God, ordained before the ages of our glory. But it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered to the heart of man the thing which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judge all things, yet he of himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Bali po yung dito, yung sa 1 Corinthians 2. Sabi nga po dito ni Paul, kumbaga, lumalapit siya sa tao, hindi lang para magsalita galing sa sarili niyang kaalaman o sa intellect na meron siya, hindi dahil sa sarili niyang kakayahan or wisdom na meron siya, kundi ang pinapahayag niya is about the crucifixion of Christ and the testimony of God. Kumbaga, dito po, ang gustong sabihin ng Panginoon po sa atin, kailangan po sa pagpunta po natin o pag-usher natin ng mga tao, hindi lang sa pamamagitan ng sarili nating strength or kakayahan, yung mga wisdom na meron tayo, or sa lahat ng mga knowledge, kahit gaano pa kalawak yung knowledge mo, or kahit gaano ka pa katalino, hindi pa rin yung pleasing sa Panginoon, kundi kailangan pumunta tayo sa kanila with one mind, one spirit, kay God. Kumbaga, galing doon sa wisdom na binibigay ni God, galing sa iyo, kasi galing kay God. Kumbaga, kailangan natin ma-discern kung ano talaga yung gustong sabihin ni God para doon sa tao. Kailangan mag-move tayo according to the Spirit, kasi kailangan natin everyday i-acknowledge natin yung Holy Spirit, kasi siya yung nagbibigay ng empowerment sa bawat isa sa atin. At the same time, magkaroon tayo ng relationship kay Holy Spirit, dahil tayo nga po yung templo. Kailangan is maging malinis tayong sisidlan. Kumbaga, kailangan maging vessel tayo ni Holy Spirit. Kailangan lumakad tayo na naaayon doon sa kalooban na sinasabi sa atin ng Panginoon. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kailangan ituro natin or ma-appreciate ng mga tao yung ginawa ni God, yung crucifixion sa cross. Kumbaga, yung ginawa ni Lord Jesus, kailangan maihayag yun sa mga tao, ma-introduce natin yung Holy Trinity sa kanila. Kasi para nang sa gayon, malaman nila yung love ni God para sa kanila. Tapos, dito din na mention dito yung yung promise ni God, kung sino daw yung tunay talaga na nagmamahal sa Kanya. Kaya, paano ba natin masasabi na mahal natin yung Panginoon? Kundi sa pagsunod natin ng mga inuutos niya, mga salita niya, at pagbigay natin ng time para sa Kanya. Kasi minsan maraming
marami tayong oras para sa mga makamundong bagay o sa mga tao sa paligid natin. Pero hindi tayo naglalaan ng oras sa King natin. Kailangan, pagising pa lang natin, siya yung unahin natin, kausapin natin siya, mag-pray tayo, mag-worship tayo sa Kanya, nang sa gayon ma-build yung relationship natin sa Panginoon, maging malalim yung foundation natin sa kumbaga naka-anchored lang tayo sa Kanya. Tapos sabi niya dito, nakaka-excite yung sinabi niya dito sa 9, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love Him. Matindi yung preparation ni God para dun sa mga tao tunay na nagmamahal sa Kanya. Sabi nga, di ba, doon sa heaven are many mansion. Matindi yung hinanda ni God para sa atin. Kaya huwag tayo mag-focus o matuon yung oras natin o yung isip o yung mata natin sa mga bagay dito sa mundo, kasi lahat ng to panandalian lang, lahat yan mawawala. Ang hindi mawawala is yung salita ng Panginoon, at kumbaga ang tunay talaga nating tahanan is the kingdom of heaven. Kaya kailangan natin na ma-captured yun, yung pinaka purpose, yung will natin dito sa mundo, nang sa gayon matayuan natin at maraming tao tayo ma-assure doon sa presensya ng ng Panginoon. Tapos yun nga, hindi kasi kailangan meron tayong connection doon sa spirit, kasi kung wala, kung itong natural man lang natin, hindi talaga natin kakayanin o hindi natin maarok talaga yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan manahan yung spirit ni God sa atin, kasi ipapahayag niya yung deep things about doon sa kingdom ni God, about sa Kanya, at about doon sa pangako niya sa bawat isa sa atin. Kasi minsan, di ba, pag nagbabasa tayo ng word, hindi natin masyadong maintindihan kumbaga kung ano yung tinutukoy ni God o sinasabi ni God para sa atin. Kailangan po natin na kumonect sa spirit of Christ, kay Holy Spirit. Kailangan natin kumonect para nang sa gayon ma-receive o maintindihan natin, maunawan natin yung sinasabi sa atin ni Father God. Nakalagay din dito na sabi niya, who has known the mind of the Lord? He may instruct him, but we have the mind of Christ. Kasi meron tayong mind of Christ, kasi sa atin nananahan yung banal na espiritu. Lahat ng mga wisdom, knowledge, understanding galing kay Father God, kaya yung ibaba sa atin. Ang kailangan lang natin is i-deny natin yung sarili natin, i-acknowledge natin yung Holy Trinity na sumasa atin, na siya yung nangunguna sa bawat isa sa atin. Kaya mapagtatagumpayan natin yung mga bagay na mga kahinaan po natin dito sa mundo, or mga pag-uugali na hindi natin ma-overcome. Siya yung tutulong sa atin, kasi nga through His power. Sabi nga niya dito, the Spirit, sabi niya dito, that your faith should not be in the wisdom of men. Hindi sa pamamagitan ng, minsan na-amaze tayo sa mga sinasabi ng mga tao, kung grabe yung nila, yung talino nila, na-amaze tayo. Pero lagi po nating tatandaan na dapat yung mga tinuturo natin o dapat na napapakinggan natin is from the power of God. Kumbaga, yung Holy Spirit yung natuturo sa kanila, o lahat ng sinasabi po natin is galing po kay Holy Spirit. Nang sa gayon, ma-fulfill natin yung purpose, yung calling na meron tayo, na sabi nga po, preach the good news, win soul and make disciple. Sabi niya, I will be with you until the ends of the age. Kailangan hindi yun mawala sa atin. Mapangalagaan natin yung mga tao sa paligid natin. I-share natin yung word ni God. Kasi marami sa kanila, maraming nag-struggle, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila sa mga testing na naranasan nila. Tayo yung gagamitin ni Lord na source ng ng love niya, source ng word niya. Katulad nung umuwi kami nung isang araw, may sumabay sa sasakyan. Tapos siya, ikakasal na siya sa 8, itong March 8. Tapos parang in-impress sa akin ni Lord na
patanggapin siya, ipag-pray siya para magkaroon nga siya ng new beginning sa ano. Tapos natuwa ako kasi ang lakas ng presence ni God. Yung habang pinagpipray ko siya, ramdam namin yung presence ni God. Tapos na-mention nga niya na ano, kasi lagi siya na-attend sa iglesia. Tapos kung saan church din siya napunta. Pero Catholic siya. Tapos sabi niya, yung naramdaman daw niya, hindi daw niya yung nararamdaman sa iglesia. Kasi parang tumayo daw yung balahibo niya. Kaya yung ano daw, yung araw daw na yun, parang bigat-bigat daw nung ano niya, nung heart niya. Bigla na lang daw siya umiiyak kasi dami nga niyang inaasikaso. Pero ayun nga, after nung prayer namin, naramdaman niya na sobrang gaang nung ano niya, nung pakiramdam niya. Yun, glory to God na sobrang lakas ng power ni God, lalo na nasa fasting po tayo. Kailangan magdire-diretso po yung ano, yung kumbaga mapagtagumpayan natin yung inuutos ni God, yung purpose na binigay po sa atin. Yun lang po. Maraming pong salamat sa pakikinig. Sige po, i-close na po natin ang prayer. Father God, we praise your holy name. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, in your love. Nawa, Panginoon, Lord Jesus, we can able, Lord God, to preach, Lord God, the good news, Panginoon, Lord God, for the Spirit of the Lord is upon us to bring good news to the poor, to set liberty the captives, and set free the oppressed. Use us mightily, Panginoon, not by our own intellect, but to preach, Lord God, the good news according, Lord God, to your Spirit, for the power of Christ, Lord God, revealed, Lord God, to each one of us. Thank you for all your promises, Lord God, lahat ng prepare mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, salamat, Lord God, na patuloy ka po namin, Lord God, mamahalin, Panginoon. Dahil, Lord Jesus, O God, yung spirit of love is comes from Christ, Lord God, from the Holy Spirit, Lord Jesus, O God, na siyang, Lord God, yung apoy na lumalagablab sa puso namin, Lord God, upang mapupurihan ka, upang sambahin ka, dakilain ka, at ipahayag, Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, Lord God, para sa ibang tao, Panginoon, Lord God. Use us, Lord God, as a vessel of honor, the vessel, Lord God, of love, Panginoon. We praise you and we thank you, Lord God, for your goodness. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, everyone, for listening.